Pagkakaisa ang ating lakas, kaunlaran ang ating bukas. Datupak sa limango, dadatu aming gobernador. Para sa bayan, buong puso't dangal. Sultan Kudarat, sama-sama tayo sa pagkasenso, tuloy ang pagbabago. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mindanao. Ito ang TV9 News, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng napapanahon, makatotohanan at makabuluhang balita. Ihahatid namin ang mga pangunahing pangyayari, pinakabagong ulat at mahahalagang impormasyon mula sa Bangsamoro, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang panig ng bansa. Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, Angelito Bagwis, Europa. Narito na ang mga pangunahing balita. Sa ama ng bayan ng Lambayong, Worshipful Kuya, ang aking kaibigan, the current master ng the Mountain Range, the Honorable Eric Recinto, sa ating pong Vice Mayor, Garhato Sanday, sa lahat-lahat po ng ating mga members ng Sangguniang Bayan, mga kapitan na magigiting at masisipag, mga kagawad, mga barangay dipats, at lahat-lahat po na kasama natin. Siyempre, ang ating napakaganda at napakagwapong mga senior citizens. Maraming salamat, nandiyan kayo lagi na gumagabay sa ating mga kapamilya. Sa ating lahat, isang magandang hapon, good afternoon, and assalamualaikum. Alam niyo, it is isang malaking bagay na makita ng ating mga kababayan na nagkakaisa ang ating pamahalaan. Kung ang lokal po na ang bayan ng Lambayong at ang probinsya ng Sultan Kudarat ay nagtutulungan, marami po tayong maibibigay na legasiya para sa ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa panahon ng ating lolo na si Governor Pax. Nakita natin yan sa panahon ni Governor Teng. Ngayon, sisiguraduhin natin na maramdaman ng ordinaryong pamilyang Pilipino ang pagkakaisa ng hindi lang ng pamahalaan, kundi ang pagkakaisa ng mga Muslim, ng mga Maguindanao, ng mga Ilocano, ng mga Ilonggo, at lahat-lahat ng tribo sa Sultan Kudarat Province. Yan naman po ang ating hinahabol. Mga kababayan ko, marami akong naisikwento sa inyo. Mga kwento na perhaps may aral tayong madadala. Mga kwento na narinig din natin sa ating mga nanay o tatay o ating mga guro sa ating mga paaralan, o mga kwento na pwede natin ibigay sa mga kabataan. Isa doon mga kababayan ko, ay ang kwento ng bambu. Sino nakakatanim ng bambu dito? Di ba? Marami ng bambu sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Pag ang bambu po ay tinanim ninyo, ang bilis pong lumaki. Sa isang araw pa lang, 3 feet na ang itinangkat. Pangalawang araw, 6 feet na. Pangatlong araw, 10 feet na. Pero mga kababayan ko, yan ay totoo. Kung ang bamboo na itinanim ninyo ay bamboo cutting. Pero bago pa naman tayo magkaroon ng bamboo cutting, ang bamboo pala ay nagmumula sa isang maliit na buto na tinatanim pa. Pag itinanim niyo po ang butong yan sa lupa, aalagaan niyo po yan ng matagal na panahon. Ang sabi ng aking kaibigan na nagproproduce ng bamboo cuttings, 4 years na pag-aalaga. Nilagay mo sa lupa, nilagyan mo ng tubig, naglagay ka ng fertilizer, proteksyonan mo yan ng 4 na taon, wala ka pang nakikita. Pero pagkatapos ng 4 na mahabang taon, biglang sumirit at lumakas at pabilis ang pagtangkat ng bamboo. Mga kababayan ko, yung bamboo na yan ay isang simbolo ng magandang pundasyon. 4 na taon na pagtitiis. Ang tagal ng panahon kung saan ang ating mga puno ay gumagawa ng mga ugat. Pero yung 4 na taon na yun ay naging malaking bunga palang binigay sa kinabukasan natin. Yung 4 na taon na yun ang nagbigay sigla kung bakit yung bamboo mabilis tumangkad. Ang ibig sabihin lang nito mga kapamilya ko, tayong mga leader, responsibilidad natin na tayo ang magtanim para ang ating susunod na henerasyon, ang ating mga kabataan, hindi na sila mahihirapan. Tayo ang maglalagay ng pundasyon. Tayo maglalagay ng ugat nang sa ganun, ang kinabukasan na ipinangako natin sa mga kabataan, safe and secure. Ano mga pundasyon ito mga kapamilya? 3 lamang. Ang unang pundasyon ay ang unity in diversity.
Kinakailangan po na nagkakaisang lahat ng tribo sa Sultan Kudarat Province. Kinakailangan na nagkakaisa ang bawat barangay. Nagkakaisang lahat ng sektor. Ang pribado at publiko, kinakailangan magtulungan. Kasi kailangan po natin maintindihan, ang unity, hindi lamang po yung okay lang ang lahat. Ang unity ay ang pagkikipagtulungan. Isang kwento dyan, mga kababayan ko. Noong isang gabi, nag-brand out. Brand out, o pwede pa natin masabing blackout. Walang kuryente, walang ilaw. May 4 na tao sa loob ng kwarto. Gulat sila at hindi sila makakita. Ang isa pala doon sa kanila, may dalang kandila. Pero hindi nagsalita. Dahil sabi niya, may kandila ako, wala naman akong lighter. Ang sinabi naman ng katabi niya, may lighter ako, wala akong kandila. Pero hindi niya sinabi sa katabi niya yan. Ang sabi naman ng isa, nako, meron akong flashlight, walang battery. Yung isa naman sinabi, may battery ako, wala naman akong flashlight. Nung hindi nila sinabi ito sa bawat isa, wala pong nakasindi ng apoy o wala nakailaw ng flashlight. Bakit? Dahil hindi nagkaroon ng ambagan. Hindi nagkaroon ng contribution. Hindi nagkaroon ng pagtutulungan. Kung nalaman lang nila na kung i-offer nila ang kanilang kandila, i-offer nila ang kanilang lighter, i-offer nila ang kanilang battery, i-offer nila ang kanilang flashlight, magkakaroon pala ng liwanag sa gabi. Ibig sabihin nito, mga kapamilya, kinakailangan na ang pagtulong sa ating sarili at pagtulong sa ating kapwa, hindi natin inaantay. Ibig sabihin nito, kung meron tayong mai-contribute o maibigay, tayo mismo ang magkaroon ng inisyatibo na tulungan ng ating bayan. Kasi kinakailangan natin maintindihan na ang tulong po hindi nagmumula sa labas. Namumula po yan sa ating loob. Parang bata, di ba? Sa mga senior citizens, maalala nila ang kanilang mga anak. Pag yung bata kasi natumba, dadapa, titingin muna kung meron nakatingin sa kanya. At kung may nakita siya, may nakatingin sa kanya, saka siya iiyak at hihingi ng tulong. Pero tingnan ninyo, kung ang bata ay natumba sa loob ng kwarto, na siya lamang isa, madalas hindi umiiyak. Madalas tumitingin, ay wala palang tao nakitingin dito, sige, tatayo na lang ako ng mag-isa. Yan ang nakita natin sa mga kabataan. Yun din pala ang ugali na kailangan natin may isang puso isip dito sa Sultan Kudarat Province. Magandang bagay po kung may national government na tutulong. May magandang bagay po kung darating po ang DILG, DPWH, Department of Agriculture or whatnot. Pero hindi po natin antayin na may tutulong pa. Kasi tayo mismo taga-Sultan Kudarat ang may tungkulin na gawan natin ng magandang pundasyon at magandang kinabukasan ng ating lalawigan. At naging totoo po ito, mga kababayan ko. Di ba nasabi ko unang pundasyon ay unity in diversity? Ang pangalawang pundasyon po ay yung edukasyon. Edukasyon kung saan ang ating mga anak edukado at may magandang kinabukasan. Paano? Dahil meron silang skills at knowledge na pwede lang gamitin. Ikinagagalak ko pong sabihin sa inyo, mga kapamilya, dito sa Sultan Kudarat State University, nagkaroon ng board exam ang medical technology students natin. At sa nakaraang board exam, ang SKSU po ay nakakuha ng 99% passing rate. Ibig sabihin nun, magagaling at matatalino ang ating mga kabataan. Tinanong ko si Dean, bakit 99? Bakit hindi nyo na lang ginawa 100? Kasi yung isa, bumagsak, dahil nagkaroon ng away pamilya sa loob ng kanilang tahanan. So sabi ko, sayang naman, sino ba yan? Eh sabi sa akin, yung bumagsak, top notcher ka. Ibig sabihin na disturbo, dahil walang unity. Nakita nyo, kinakailangan ng unity at edukasyon magkasama. Maliban lang sa medical technology, last year, meron tayong College of Law sa SKSU, nakapag-produce ang Sultan Kudarat ng 23 na bagong abogado na nagsisilbi sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At narinig nyo naman, mga kapamilya, tinayo na natin ng College of Medicine. 3 years na po umaandar ang ating College of Medicine. Lahat po ng mga estudyante sa 3rd year, 2nd year, meron suporta na nagmumula sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Lahat po nila, scholars ng probinsya. Ang kanilang tuition na 80,000 pesos per semester, sagot na ng Office of the Governor. Ang kanilang libro at kagamitan, sagot na ng Office of the Governor. At ang kanilang allowance, 10,000 pesos a month, sagot na ng Office of the Governor.
Sinasabi ko po ito dahil kinakailangan, katulad ng sinabi ko, mismo tayong sarili ang magtulungan. Kasi ang vision ko po, mga kapamilya, balang araw, ang laman ng ating mga hospital, mga doktor na nagmula at nag-aral sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan ang ating vision. Kaya nga, tinutulak ko sila na pagdating ng kanilang board exam, 2 years from now, mag-take na yung first batch, aking hinihingi 100% passing rate. Hindi naman imposible. Katulad ng medtech, katulad ng nursing, alam niyo ba, noong 2024, ang top 9 sa nursing examination ay nagmula sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang nag-top 2 sa criminology exam, taga Sultan Kudarat din. Kung di ako nakakamali, taga Lambayong pa. Imagine nyo po yun. Sa buong Pilipinas po yan. Ang nag-top 2 sa electrical engineering last year ay nagmula rin sa Sultan Kudarat. At itong January, nagkaroon ng exam ang mga engineer. Certified plant mechanic, top 1 sa Pilipinas, taga Tacorong City. Ibig sabihin nito mga kababayan ko, dati, akala ng mga taga-ibang lugar sa Sultan Kudarat, hindi magagaling ang ating mga kabataan. Yun pala, pag binigyan natin ng oportunidad ang ating mga anak, pagtahimik ang kanilang lugar, pag nandyan ang institusyon na tutulong at huhubog sa kanila, meron palang potensyal na ipagmalaki nila ang sarili nila, hindi lamang po sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Yun po ang ating vision, mga kababayan ko. Marami po tayong tungkulin dito. Pero at least, unahin natin ang pundasyon. Number 1 is unity. Pangalawa ay edukasyon. Ang pangatlo, dyan po yan huhulog sa kamay ng mga leaders natin. At yan po ay ang vision. Meron tayong direksyon. Meron tayong pangarap na objective na accomplishment na nais natin maitupad. Vision, na ibig sabihin, may nakikita tayong pangarap na gawin nating realidad. Sinabi nga ni Governor Pax Monoderato, ang ating lolo, ang leader, kinakailangan maging visionary. Diba? Meron siyang pangarap at alam niyang paano gawin yung pangarap niya at maging realidad. Ang sabi niya pa sa akin, Dato, ang leader kailangan visionary at action man. Kailangan may vision at may action. Dahil kung ikaw ay may vision lamang at walang action, na nagigilid ka lang. Siyempre, vision lang yan. Nakikita mo, pero wala kang ginagawa. Ang iba naman, action na walang vision. Anong nangyayari dyan? Problema. Katulad po ng nangyari sa Manila. Nung nagkaroon sila ng flood control scandal, ang kanilang action ay kumita lamang at nakalimutan nila tungkulin nila na ayusin yung baha. Yan ang nakakalungkot sa buong bansang Pilipinas. Dito sa Sultan Kudarat, meron flood control dito. Totoo yan. Ang maganda po, ang ilan maayos, ang iba kailangan na ayusin. Ang concern kasi natin dito, nung nagkaroon ng flood control scandal sa Manila, ang buong Pilipinas pinahinto ang flood control program. So, ano nangyari ngayon? Paano yung baha? Paano yung drainage? Kamakailan lamang dito sa Lambayong nagkaroon ng problema doon binuksan ng NIA ang kanilang dam. Napagalitan natin ng NIA. Sabi natin, buti walang tao na nandoon. Paano kung may bata na naglalaro sa ilog o sa river? Paano kung may bata na nadamay dyan? Ibang kwento, di ba? Yan ang problema. Pag ang leader ay walang vision o walang foresight, hindi niya nakikita yung problema. Ang leader kasi, number 1, alam niya yung problema, at number 2, nakikita niya ang problema, wala pang nangyayari. Yan ang kailangan. Na dapat uma-action. Nakikita, visionary. Yan ang tatlong pundasyon, mga pamilya. Unity, education, and vision. At dyan po dapat tayo magtulungan. At makita naman natin, naging positibo epekto dito sa Lambayong. Nakita naman natin noong April, di ba? Kasama po natin kayo, mga kapitan. Kung saan nagkaroon tayo ng SOC Sergeant Regional Athletic League. Di ba? For the first time, dito natin nilagay sa bayan ng Lambayong, Usraa. Pumunta ang mga taga-Sarangani. Pumunta ang mga taga-North at South Cotabato. May mga observers mula Manila at Davao. At nasabi nila, parang palarong pambansa na ang ginawa natin sa bayan ng Lambayong. Mga kababayan ko, hindi ba kayo nagtataka? Bakit sa lahat ng lugar, meron namang provincial gym sa Isula? Meron namang oval sa SKSU? Meron naman doon sa Old Capitol? Bakit sa lahat ng lugar, dito pa pinili sa Lambayong? Pinadali pa namin ni Mayor na marami rising oval. Ang reason dyan, mga kababayan ko,
gusto ko na makita ng lahat na ang Lambayong ay may potensyal. Gusto ko makita ng buong Region 12 na ang SOC Sergeant ma-appreciate na ng Lambayong ay meron pong maiambag pagdating sa atleta. Kaya nga, maliban lang dyan, magde-develop pa tayo ng ito. Pinag-usapan na namin ni Mayor, kasama ko ng part na ito, pwede tayong maglagay ng swimming pool. Pinag-usapan natin, baka pwede pa natin enhance ang ating sports center. Lahat po niyan pinag-uusapan. Bakit? Dahil kinakailangan na makita ng buong Region 12 ng Lambayong, hindi na katulad dati na kinakatakutan. Ng Lambayong, hindi lang po na dyan, dinadaanan lang kung gaano yung kang SSD, pupuntang ng Tacorong. Tama sinabi ni Mayor, kung may magtanong, ano po meron dyan sa Lambayong? Dapat may masagot tayo. Kaya napakaganda na mayroong park area tayo. Napakaganda na may athletic center tayo dito. Napakaganda, mga kababayan ko, na ito ay nagbibigay ng magandang imahe para sa ating lugar. Tingnan niyo po, marami sa atin dito matanda na. Nagtatanong, bakit ba? Para saan yan? Hindi naman natin kailangan yan. Or perhaps, hindi natin kailangan yun. Pero baka kailangan ng susunod na henerasyon. Kailangan na mabigyan sila ng oportunidad. Kailangan na mabigyan sila ng panahon na sila naman ang bibida. Mga kapamilya, ang mga ginagawa natin dito, hindi naman para sa atin eh. Ginagawa natin to para sa ating mga anak. Parang bridge. Pag gumawa tayo ng bridge, hindi naman ibig sabihin, tayo lang ang gagamit. Pati susunod na generasyon, gagamit yan. Nandito ang aking mas nakakabatang kapatid mula sa Lutayan. Ang mayor ng Lutayan, my brother, Dr. Yasin Mamadarato. Thank you for joining us, brother. Kasama ko siya kanina, sinalubong kami congressman. Kanina kasi, pumunta ang isang kaibigan namin mula sa Monte del Sur. Kwento ka na kasi nandyan ng brother. Pumunta siya, si Congressman Joseph Yu, sa Kapitolyo. Ang tanong niya sa akin, anong meron sa Sultan Kudarat, bakit bidan-bidan pagdating sa industriyang kape? Alam niyo yung industriyang kape, napakagandang bagay. Siguro hindi natin masyadong ramdam dito sa baba. Pero kinakailangan na maalala ng lahat na ang pagiging governor ko po, hindi ako governor ng first district lang. Governor ako ng 250 barangays ng Sultan Kudarat Province. Kailangan na meron din tayong mga programa doon. At isa sa mga programang na i-launch ng maayos doon ay yung Sultan Kudarat Coffee Program. Para po sa kaalaman ng lahat, yung coffee program ng Sultan Kudarat, isingit ko na lang para malaman niyo yung programa natin sa taas, no? Yung Sultan Kudarat Coffee Program, napakahalaga. Dahil noong taong 2025, nakapag-produce po ang ating lalawigan ng 25,000 metric tons ng green coffee bean. Isipin niyo po yun. Lahat noon nagmula sa Senator Ninoy Aquino, Bagong Bayan, Calamanzig, Libang, at konti sa Palimbang. Isipin niyo po, yun ang pinag-uusapan namin ni Mayor. Kasi tandaan ninyo, kinakailangan lahat po ay makakaroon ng magandang buhay. Yung coffee program doon, matagal nang inaantay na makapatid natin IT. Ano ang ginawa natin doon? We focus our initiatives there. And sabi ko na sa inyo, 25,000 metric tons. Ilang kilos yun? Di ba pagdating sa isang metric ton, may 1,000 kilo. Oh, 25,000 times 1,000. 25 million pesos, 25 million kilos ng Robusta coffee bean. Magkano ang bili ng Nestle? Ang Nestle bumibili ng 270 pesos kada kilo. Tentahin po natin yun. 25 million kilos times 270 pesos. Hindi po tayo bababa sa 6 billion pesos na umiikot sa kamay ng mga IT na matagal na nag-aantay ng programa mula sa pamahalaan, umiikot sa kamay ng mga trader, umiikot sa kamay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Yan po ang hinahanap natin sa Sultan Kudarat. Mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng mas magandang buhay ang lahat ng sektor. Yan ang problema ng IT. Alam
ko po, kinakailangan din ang programa dito sa Lambayo. Kaya pinag-uusapan na namin ngayon. Pero hayaan niyo po itong malaki natin. Na dati sinasabi ng mga kapatid natin sa taas na pinapabayaan sila. Ngayon, tinutulungan na. Katunayan, nagkaroon na po tayo ng MOA signing na 2.5 billion pesos. Hindi na lang natin isipin yung pera. Isipin na lang natin yung ramdam na epekto ng mga kababayan natin. Dahil sa pirmahan na yun, magkakaroon po na pagsesemento ng daan, 120 kilometers ang isasemento ng daan. Napakagandang programa. Ang magandang balita, ang ating mayor dito, meron din na secure para next year. I hope na tuloy-tuloy yun. Na pati yung mga kalsada dito sa Lambayo, maayos yan. Kung meron tayong 1 billion pesos dito, tugantayin na lang natin, isipin mo 1 kilometro 20. So, ibig sabihin, mahigit 50 kilometers ang masaselekto. I really hope and pray na tuloy-tuloy ang mga programang yan. Bottom line, mga kapamilya, kinakailangan na maalala natin. Sabi nga ni Daddy at ni Papa, lalo na si Papa, si Governor Ted, pag sinabing kapamilya, walang iwanan. Kaya nais po namin na lahat ko mabibigyan ng programa. Hindi po perfecto ang Sultan Kudarat Province. Malayo po tayo sa perfection. Malayo pa tayo sa ating pangarap. Marami tayong problema. Kamakailan naman po, nagkaroon ng peace and order problem dito sa Lambayo. Kamakailan naman po, nagkaroon ng flash flood. Kamakailan naman po, grabe yung problema pagdating sa ospital kasi hindi na-accommodate lahat. Alam natin yan at gagawa natin ang solusyon ang bawat isa. Kasi tandaan nyo, walang perfectong lugar sa mundo ito. Kung gusto natin ng perfectong lugar, sabi nga ng lolo ko, gumawa tayo ng kabutihan, balik loob tayo sa Panginoon, at pag namatay tayo, papasok tayo sa paraiso. Yun yung perfectong lugar. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, walang perfection. Pero tayo mga leader, may tungkulin tayo na kung hindi man ma-perfect, gawing mas maayos. To have a better Sultan Kudarat for all. Hindi magpapatalo sa kahapon, hindi magpapatalo sa dati, dapat laging umuunlad. Kaya nga po ngayon, maayos na natin ni Mayor pati ni Board Member Jordan Avalos na maayos natin yung papel ng Lambayo District Hospital. Kasi pag maayos ng papel na yan, meron tayong bagong pondo na 60 million pesos para pagpapatayo ng mas malaking gusali para magiging level 1 o level 2 hospital dito sa Lambayo. Pag nangyari yan, maganda. Kasi lahat ng servisyo ng SQPH, pwede nang dalhin dito kasi level 2. Ang doon sa Isulan, yung hospital na level 2 lang naman eh. Pag may level 2 hospital dito sa Lambayo, mas madali para sa ating mga kabataan. Maliban na dyan, napag-usapan natin. Paano yung mga irrigation program dito. Kasi napakalaking bagay po sa Lambayo ang irigasyon ng kanilang lupay. Ngayon, naglabi na kami na merong irrigation program next year, inshallah, na nagmumula sa LIA. Nabalitaan niyo po yung pumunta sa Presidente sa Lutayan. Kami na kapatid ko yun. Meron kami binuksan ng LIA program doon na pinakamalaking dam at irrigation system sa buong Region 12. Ang aming target, nagawa na yun sa Lutayan, plano din natin gawin dito yun sa Lambayo para meron tayo ma-irrigate na higit kung kulang dagdag 1,000 hectares. Ano yung tulong po yun sa mga kapatid? Sana tuloy-tuloy ang lahat ng programa nito. But importante, mga kapamilya, kailangan na magtulungan tayo. Kailangan na yung pundasyon balikan natin. Tama-tama, nandito yung ceremony kung saan namimigay ang ating local government unit of Lambayo ng ating Pax Patrol. Na later on, magkakaroon pa ng groundbreaking ceremony. Yan po ay pundasyon. Katulad na sinabi ko, unity. Dahil paano makaroon ng unity? Pag magkaroon ng kapayapaan. Yun po ang ating programa. Nandito ang kapulisan, nandito ang kasundaluhan. Gawin natin ang programa na maging maayos pang Lambayo. Again, meron tayong problema. At dahil doon, bigyan natin ng solusyon. Hindi tayo katulad ng ibang politiko na pag sinabi may problema, magagalit. Promise, mga kapamilya, may mga nakausap ako mga mayor dati sa ibang lugar. Pag sinabi, Mayor, may problema tayong ganito.
Imbes na tatanong si Mayor, ano ang problema, siya pa ang magagalit. Diba? May ganun. Sa Maguindanao, uso yun. Kasi naglera ko doon. Pag sinabi, may baha dito sa area, ang sabi ni Mayor, ay, walang baha. E pag lumabas ka doon, may baha. Mayor, may nagugutom. Ay, walang nagugutom dito sa lugar namin. Problema mga kababayan ko, paano mo solusyonan ang problema hindi mo nakikita? Hulog tayo ulit dyan sa vision. Dapat alam natin kung ano ang problema, magkaroon ng solusyon, nang sa ganun ang sagot, hindi temporary, hindi for compliance, hindi pansamantala. Kailangan long-lasting. Okay mga kapamilya, mukhang napahaba aking talumpati. Pero importante na nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan. Ito ang pagkikipagtulungan ng barangay sa lokal at lokal sa probinsya, napaka-importante dahil no man is an island. No woman is an island. Kailangan natin magtulungan. Katulad na ng kwento ko kanina, yung tao may flashlight, may battery, may kandila at may posporo o lighter. Ganon din dapat tayo dito. Hindi natin magagawa ang lahat. Pero kung pagtulungan natin, marami tayong magagawa. So sana ng bayan, patuloy po ang ating pagkakat. Sana patuloy po ang pagiging SK sikat ka. Hindi sa pagmamayabang ang sikat ka. Kundi sikat ka, simbolo ng katahimikan at kaunlaran. Sultan Kudarat na nagkakaisa ng mga halan at may mataas na pangarap para sa kanilang mga susunod na henerasyon. Kaya katulad na nabanggit ko, lahat niyan ay magsisimula sa atin. Kaya sana samahan niyo pa rin ang kapamilya, ang probinsya na magkaroon ng mga programang ito nang sa ganoon sabay-sabay tayo sa pag-unlad na nawigan ng Sultan Kudarat. Maraming salamat. Isang mga ng hapon. Assalamualaikum. Mabuhay ang walang bayo. Mabuhay ang Sultan Kudarat.